Okay, Kap, magandang hapon, ano? At kukunan ko lang kayo ng reaksyon tungkol doon sa sinimentong konkretong ginagawang building o ano yung doon sa creek, ano? Anong masasabi nyo doon, Kap? Una no, magandang hapon sir. Bali, yan ay wala naman talaga sa barangay ko. Nasa Malayo. kabilang mga barangay na yan. Naghahati yung Paranaque kasi nasa Baclaran yung Oo, yung dulo. side na ginawa niyan. At ang isa nasa barangay 190 sa ng Pasay. Ano? Mm. So, hindi ko lang maintindihan. Kaya lang naman ako concerned din dyan kasi Diyan yan dumadalo ay, yung... Diyan dumadalo yung tubig, no? Oo. Nakita naman ninyo siguro noon 1,800 ang bahay na nandyan. Wala yung tubig na yon until na dumating yung DNR tsaka DPWH dyan, gawa ng sinusugan natin yan noon. So, kung kaya nangangamba rin ako kasi hanggang ngayon hindi man natapos tsaka walang gumagawa. Malapit na yung tag-ulan tsaka kung napapansin ninyo ang layo na ng dagat natin. Gawa ng yung MOA. May mga construction ang ginagawa doon, 1,000 hectares yun. So, dahil nasa dulo tong lugar ko, nangangamba din ako na during rainy season at high tide, siyempre papasok dito lahat ang tubig tapos magtatagpo yung agos ng ulan tsaka agos ng dagat Galing papasok doon at saka dito. So, malamang malaki-laking baha ang abutin namin ito pag nagkataon. Ayun. Kaya bilang isang punong barangay, napansin ko na, ano ba to? Parang matagal nang walang gumagawa dito. Tsaka, kung pumping station man to, mayroon lang isang building doon na nag-serve na Dati pumping nang station. meron. Ano ba tong building na to? Kung building man to, bakit solid? Konkreto. So, yung ilog, wala nang isang dipa. Kakapiraso na yung metro na daanan. lang. Baka wala pang isang metro yun kung susukatin. Nag-aalala ko kasi una, doon dumadaloy ang lahat ng tubig na nanggagaling dito. Papunta roon. Punta roon. At saka pabalik. Paano naman kami kung sakasakali na hindi tinapos yan, no? Kung programa man yun ng gobyerno, sana expedite naman ng gobyerno yun. Tingnan mo nang ko- mabuti Tingnan mo nang mabuti ng kung mga ano engineer. ang maapektuhan doon. Kung tama din ba yung paggagawa na yun. Kasi ako dito, mayroon akong basketball court dati. Nakita naman nyo yun, sir. Mayroon akong ski hall dati. Pero naman pinag-iba nyo. Pinag-iba ko kasi alam kong mali. Apektado. Apektado yung daloy ng tubig. Kung yun ay pumping station man, pwede namang i-elevate yun eh. Itaas. Itaas na mayroong bubunutin. Pagka Babalik. gusto. Pwedeng manual, pwedeng automatic. No? Kaso may dati na na nakalagay na Mayroon pumping naman. station doon. Nagtaka ko bakit mayroong biglang building. Solid pa. Semento. So, kailan yun natuklasan yung Bago lang ho, sir, kasi rumisponde ako alas 12:30 ng madaling araw. Doon banda kasi merong huli na nagdudroga. Doon tumakbo. Habulan. Siyempre pumasok kami doon sa area na yun. Kasama yung mga kapulisan. Pagpunta ko doon, na-check ko. Nagulat ka. Nagulat ako bakit ganun na lang yung Kaliit. tubig. Bakit ganun na lang? Bakit may building dito? No? Hindi ko man sakop yun. Dapat in-inform man lang kami kung yung mga gawang yun kasi apektado kami sakasakali. Number one, apektado tong lugar mo kasi wala nang tatakbuhan eh. Nasa dead end ho ako. Sana man lang kinonsulta ba? O kung hindi man konsultahin dahil labas man ako doon dahil hindi ko barangay. Pero alam mo naman ho ninyo na isa ako sa nagsumikap na malinis yan. Dahil mahukay talaga yan. Ako naman talaga ang pumunta kay General Simato niya noon, kay Secretary Benny Antiporda hanggang ng DNR. Malacanang. Sa Malacanang. Alam naman niyo yan dahil pumunta naman tayo pare-pareho doon. Ilinapit natin talaga yan para lang magawa yan. Pero yung 1,800 families doon, sir, na naalis, hindi naman natin pinabayaan. Mayroon namang relocation yun. May bahay yun, may perang binigay bawat isa doon. Kaya happy sila na inalis dyan. Ang tangi ko lang namang hangarin dyan,
malinis yung lugar na yon kasi alam kong balang araw may itatayong proyekto doon sa Alpha na Oo. nag-umpisa na ngayon. Mm-mm. Kung kaya dahil dyan, sana naman matutukan ng gobyerno yan. Kung ano man yan, tapusin na kung talagang totoong Yan ay eh. pumping station. Pero sa nakita ko, kung pumping Hindi station pumping man yan, station yun. bakit naman sinimento yung kabuuhan ng daluyan ng tubig? Na pwede naman gawing elevated siya sa kabilaan. Tapos lagyan ng mga poste doon sa gilid. Tapos sarhan, ibaba, itaas. So anong mensahe mo kay DILG Secretary at kay Mayora? Hindi lang siguro sila, no? Kasi I'm sure Baka hindi pa alam ni Mayora yan. pag nakita ni Mayor yan, baka hindi rin magustuhan ni Mayor. Kung ma-inspection ni Mayor. Si Mayor naman makakalikasan yan. Oo. Hindi papayag si Mayor na Hindi man ganyan. yan, hindi man ako magtitiwala na gano'n ang gustong disenyo ni Mayor kung makita man niya. Ganon din si DILG Secretary. Sana elevated man lang yan. Mm-mm. Puro maniniwala akong pwede. Pero parang ginawa ng konkreto yun. No? Parang Saan ba, building Agos? na. Para bang sinarahan mo, kukuha ka ng motor para hihigop, papasok doon sa kabila. Pero bakit mo kailangan ganunin na mayroon naman ibang pamamaraan na hindi mo kailangan sarahan yan? Oh, makakapag-pump ka pa rin ng tubig. Kasi yung unang nakita niyo na nakaharang sa ano, yun ang dapat talagang pumping station. Yung building yung ginawa eh. So yung mensahe mo kay Mayora at kay DILG Secretary Binhar Abalos para maiparating natin. Mensahe ko lang, sana matutukan, Ma-inspeksyon. ma-inspection kung sino bang engineer ang gumawa niyan. May dapat ilagdag, may dapat bawasin. Magawa na ng paraan kasi ako natamaan din ako ng ganyan dito eh. Hindi man ako nanunungkulan noon pero alam kong mali kasi binaon doon sa tubig na mayroon namang Supreme Court mandamos dyan na nagdeklara sa 13 government agencies na alisin ang lahat ng mga obstructions na Sa iba't ibang lugar. Lalo sa daluyan ng tubig. Dahil naintindihan ko kaya sumunod ako. Kahit inulan ako ng batikos noon ng mga tao na hindi sa ngayon. Pero ginawa ko kasi yun ang tama. Sana doon sa proyektong yun. Gawin Maitama naman. Kasi Marso na ngayon, malapit na yung tag-ulan. Tiyak na dito ang buhos ng apektado dito, no? Kasi may ginagawang proyekto. Wala na kasing madaanan yung dagat. Pabalik na dito eh. Pag walang bagyo, okay lang po yun. Ay paano pero kung pag meron? bagyo, lahat Sunod-sunod. ng alon na pabalik, dito na sa ilog lahat papasok. Yung volume ng rainfall. Dito na yun. May stock na rito yun. May stock up yun. Lalo't yung ibang mga kanal natin ngayon barado dahil sa yung mga building dyan na ginagawa ng mga Chinese. Lalo na. Yung mga graban lang, yung mga simento natutuyo na lang doon sa kanal. Wala mang nag-inspection. Nasiksikan na. Wala na nag-inspection dyan eh. Bahala na si Juan de la Cruz kung malinis nila. Kung makita nyo sir yung ilalim ng LRT Baclaran ngayon. Saan doon? Yan, kabuhan ng LRT Taft Avenue Station. Yung mga may nagtitinda dyan. Pag umulan yan sir, lagpas tuhod yung tubig dyan. Siguro ngayon baka bihuwang na. Plus yan. Kasi wala pang ulan eh. Mula noong December, hindi pa ako nakakita ng ulan na medyo malakas-lakas. Sana wag naman kasi kung nangyayari noon na ang baha ay hanggang baywang doon, malamang pagka ito ay nagpatuloy sila sa ganyan at hindi nila binago yan, baka maubos yung tao rito. Malamang hanggang dito na yan. Ano rin ng mga tao. Kasi tulad yan, mabuti nga si Mayor nagkaroon ng proyekto sir na ang DPWH, itong mga kalsada, siyempre kasama na rin ang barangay niya. Siyempre. Buti nga naunahan yan bago pa umulan. Kasi ako talaga, ang mga disenyo ko rito, pag may proyekto, susundan ko ng project ng barangay yung mga kanto-kanto para doon umagos. Kasi ang dinisenyo nito sir, katulad nung sinambit ko noon sa mga engineer. Barado. Pag doon banda, doon ang flow ng tubig. Pag dito banda, dyan. Doon din ang yung doon. Para hindi katulad noon sir, bago ako umupo. Isa lang ang daluyan ng tubig nito sir. Kaya
Ewan ko Wala kung nang tagos. inabot nyo. Yung kalsada Oo. natin yan, baha yan. Oo. Hanggang tuhod yan, baha yan dati. Buti naman maagap ang ating alkalde na naproyektuhan. Oo. So sana naman ang ipapanawagan ko na lang. Kung talagang proyekto yan ng gobyerno, tapusin na. Oo, Tapusin, tapusin na. tsaka Para ilagay sa- makita kung ano Oo. talaga yan. Kung pumping station ba talaga yan. Kasi the way na yung itsurang ganon, Oo. aywan ko sir, baka madalaw ninyo. Oo, hindi. Hindi ako- Pagkatapos ko rito ng interview ko sa iyo, doon Hindi ako kasi dadaan. ako kumbinsido na pumping station yung itsurang yun. Kasi Oo. solid. Nakabaon doon. Bakit ibaon mo yung ganyan, no? Bakit ibaon mo na mayroon namang ibang pamamaraan? Kung sa English pa, there are many ways of killing a chicken. Oo. Ba't pahirapan mo yung sarili mo na kung pwede mo namang isimplify ang isang Oo. bagay dahil Oo. nandun na yung dulo eh. Oo. Pwede namang bubuksan lang kahit Oo. manual. Oo, pwede. Pwede naman yun. Bakit kailangan mong pahirapan? Ba't kailangan gawan mo ng building na konkrito tapos Konkreto. ang ilog, ganyan na lang. Ako, masunurin ako sa batas. Kaya ngayong ang daming bumati ko sa akin noon nung ang SK na nakaharang naman talaga, nakabaon sa gitna ng ilog. Oo. Pati yung basketball court namin dito na Pinag-iba mo talaga Oo, yun. Eh. nakita niyo naman po na pag ulan, nagkakaroon ng swimming pool doon sa gitna ng basketball court. Alam ko na mali yung pagka-disenyo. Oo. In the first place, hindi dapat dinisenyohan. Kung engineer man yung nagdisenyo noon, hindi niya dapat ginawa yon. Oo. So, kaya kung may mga project ako, laging elevated yan kung nasa ilog. At saka laging pinag-aaralan. Pag-aaral talaga muna. Ano ang magiging epekto at yung talagang magandang proyekto talaga. Oo, lamang, katulad ng sinasabi ko, hindi kasi sa barangay namin, pero the way it looks, talagang hindi maganda, no? Hindi pa naman tapos kasi dalawang kontraktor na raw iniwanan yung proyektong yan. Ba't iniwanan yan? Kung tama man yan. Bakit iiwanan? Pangalawa, malamang proyekto ng gobyerno yan kasi Oo. pinag-usapan naman yan namin noon sa DNR nung pumunta ako sa napag-usapan yan. Opo sir, kasi ang totoo, bilang talaga ako sa nag-request niya na magkaroon. Baka ako ang nag-request niyan. Pumping station. Oo. Hindi hindi building. Hindi ma-building. Pumping station ang ni-request ko dyan para pag malakas talaga ang ulan na hindi kaya ng daloy ng Volume, tubig, oo. hihigupin ng pumping station patapon doon sa Tapon sa pinaka-main kabila. na Oo. ilog. Yan. Kasi nasa dead end kami eh. So, ibig sabihin, nag-request ka pala ng pumping station dyan. Dati po kay Anong taon yun? iba pa ang namuno noon, iba pa ang presidente noon. Oo. Way back 2018 pag-upo Ay, ko oo. bilang kapitan. Yun ang una mo ni-request. Ako kasi isa sa nakikita ko yun, kung natandaan niyo nandito naman kayo noon Oo. yan, na hindi makita yung ilog, puros basura. Oo, yun nga. Kung gaano kataas tong kalsada, ganon kataas Ganon yung din, basura. pantay na halos eh. Tapos mayroong 1,800 na Bahay pamilya, no, nakatabon sa ilog. na i-relocate nyo. Hindi ko naman barangay yun, pero concern ako kasi Mm. yun Siyempre, ang tanging lagusan ng tubig ko eh. Kaya isa talaga sa plano ko yun, awa ng Diyos, nagtagumpay naman. Malinis siyempre, naman yung hangarin malinis natin. ang hangarin mo, kaya nagtagumpay ka. Pero kung kasing dumi ang hangarin, hindi ka magtatagumpay. Okay, maraming salamat ka pa doon sa pagbibigay mo ng kaunting impormasyon tungkol doon sa hindi ko matapos sabing building yan o pumping station. Tingnan Oo. niyo po muna sir, mabuti Ngayon, yung kayo po ang actual na titingnan makakita. ko pagkatapos nitong interview ko sa iyo at nagpapasalamat ako at napagbigyan mo ako ngayon na ikaw ay makunang ko ng kaunting pahayag tungkol doon yung reaksyon, no? At sinasabi ko nga na kailangan kunang ko yung pahayag mo para na sa ganoon may meron akong ipaparating kay Mayor na Mayor, itong pumping station ba ito o building na to? Siguro rin sir, pati yung mayor ng Parañaque, Oh, kasama na yon. sama sa matanong, siguro naman Ipaparating ko yun. napa-inspection ni mayor Oo. kung project Manila yun. Oo. Kasi hindi ko tiyak kung
Kanino ba talaga yan? Sino bang nagpagawa niyan? Baka DPWH. Kung sino yung promotor ng gawang maganda na yan. Nagulat lang ako kasi nung makita ko, sir, talagang, ano ba to? Kung pumping station man to. Hindi man ganyan. ako engineer, pero kung ako siguro ang magdi-design nito, hindi ko Hindi ko i-design po ng ganito i-design na gano'n. Mali eh. Hindi ko gagawin tong ganito. Natitirhan mo na lang ng, wala na isang di pa yung ilog. Hindi ko gagawin yan. Okay. At sir, panawagan mo kay Mayor Edwin Olivares. So, ang nakakonekta rito ay si Edwin Olivares, ang mayor ngayon ng Parañaque. Go. Lamang, hindi ko po sigurado kung proyekto ba nila yan. Kasi katulad ng sinabi ko noon, alam ko na may gagawing pumping station yan. Pero ang expected ko na pumping station, yung isang pinakita dyan sa litrato, sir, yun ang Yun. Hindi ko akalain na mayroong building na tatayo dyan. No, kaya, Susulpot. hindi ko po sigurado kung pumping station ba talaga yan. Kung kay Mayor naman, alam ko naman na hindi naman nagpapabaya si Mayor. Siyempre, may mga engineer yan eh. Hindi naman magpapabaya si Mayor. Alam ko naman na kung may mali dyan, ayusin naman niya yan. Siguro na lang, sir, baka hindi lang na-inform kung anong nangyayari dyan. Kung kay Mayor Amy Calixto naman, Sa Parañaque. hindi man magpapabaya si Mayor dyan. Okay. Makakalikasan naman ng ating mahal na alkalde. I'm sure pag nakita niya yan at medyo hindi tama, siguro naman ipapag-iba niya yan. Okay. At maraming salamat Kap at sa pagbibigay mo ng kaunting impormasyon at kaalaman tungkol dyan sa problema na yan. Thank you at mabuhay ka. Yes, sir. Binigay ko po kasi talagang nakita ko naman maraming tao ang mapektuhan dyan, sir. Lalo na tong ating project ngayon dyan sa MOA. Kasi maganda naman talaga ang benepisyo dyan. Maraming trabaho ang ma-generate dyan. Tataas yung income ng Pasay lang. Sana kabilang sa pag-aaralan yung mga daluyan naman ng tubig na hindi naman malunod yung ibang mga barangay. Kasi baka ang Santo Niño mawala sa mapa. Kasi malapit lang kami doon sa dagat, sir. Isa kami sa unang mapektuhan talaga dyan, sir. Okay. Thank you. At mabuhay ka, sir. Yan. Si Barangay Chairman Reynaldo Legaspi ng Barangay Santo Niño, Pasay City.